Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Junvic kumanta. Ayan na, ito ang matinding pasabog, nilaglag. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, mahalaga ang maging handa. Ayan mga kababayan, mag-ingat po tayong lahat. Binigyan din ni President Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagiging handa sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad gaya ng bagyo at lindol na tumama sa bansa. Paalala ng Pangulo sa publiko, magkaroon ng family emergency plan, maghanda ng go bag at umiwas sa maling impormasyon. Kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino ang nakasalalay rito. Higit sa pagbangon at pagresponde, mas mahalaga ang maging handa ayon sa Pangulo. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi diyan? Mahalaga ang maging handa. Sabi niya po dito, maghanda ng go bag. Hindi nga alam yata ng ating mga kababayan, ng mga ordinaryong Pilipino kung ano ang go bag na yan mga kababayan. Pang social naman yan Bakit hindi mo sabihin emergency kit, 'di ba? Mas madaling intindihin yan di ba? Ano pa ba? Basta, 'di ba? Hindi ko alam kung anong go bag sa sa layman's term, 'di ba? Diyos ko po mga kababayan, ito lang ang masasabi ko. Hindi na po iniisip ng taong bayan ang mag-emergency plan, go bag na yan, di ba? Kasi nga, busy po ang taong bayan na makasurvive every single day sa mahal po ng mga bilihin. Di ba? Hindi na po kayo, iniisip nyo pa ba ang family emergency plan na yan? I think, I'm not against dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. because sa mga schools nga, 'di ba? May mga drills na ginagawa, okay? Sa mga trabaho, may mga drills na ginagawa. Pero mga kababayan, I think it is not the priority of the family, Kasi ang priority po ng pamilya, ang Pilipino, ordinaryong Pilipino ngayon, how to survive every single day. That's why sometimes umaasa na lang po tayo sa gobyerno, 'di ba? Gobyerno kung meron man tayong gobyerno. 'Di ba? Comment nga ng ating mga kabayan, 3 years na siya diyan. Ngayon lang niya nalaman, nako po. Nag-remind lang ang Pangulo para maging handa sa kalamidad. Pero iba comment. Iba daw ang comment. Aray ko po. Dapat talaga maging handa ang lahat, lalo na walang gobyernong maaasahan ng tulong. Imbis na tulungan, bebentahan ka pa. So yan ang paghahanda. Pinaghahanda po tayo ng Pangulo ng 20 pesos para pagdating po ng sakuna, makabili po tayo ng 20 pesos na bigas. Aray ko po. Handa sa nakawan, aray ko. Paghandaan ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yun tuloy, di ba? Paghandaan natin. Magbayad na kayo ng tax, di ba? Para nakawin na naman po nila. Ganun lang naman ang cycle ng gobyerno natin, Yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga negosyante, nagbabayad ng tax, kinakaltasan ng tax, di ba? Tapos, nanakawin ng mga nasa gobyerno. Tapos magbabayad na naman tayo ng tax, nanakawin na naman nila, mangungutang pa. Bukod sa tax natin, umuutang din sila para sa kanilang Sabagay, paghahanda yan di ba? Sabi nga ni President, mahalaga ang maging handa.
Bagay, it is part of being ready, no? Ang mangutang. Alright. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, Claire Castro, bumirada na naman. Sabi niya po dito, maraming ginagawa ang Pangulo sa unang 3 taon. Mahirap lang talaga sa mga taong nagbubulag-bulagan at ang purpose lang talaga nila ay patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Nagbubulag-bulagan daw ang mga ordinaryong Pilipino. Sino po bang tinutukoy nyo? Aba? Hindi lang naman po si Vice President Sara Duterte ang nakakapuna, no? Na wala naman talagang ginagawa ang presidente kundi ang mangutang at ipanakaw yung mga inutang, di ba? Hindi lang natin masiguro kung we can say, no, straightly na sangkot siya. Pero sabi nga ni Ivan Marina, no, ang lahat ng ito ay patungo po sa yung doorstep, di ba? Doon sa ambush sa interview. Ibig sabihin po noon mga kababayan, isa po siya sa mga tinuturong magnanakaw. Hindi na lang siguro naintindihan ng Pangulo na maayos, di ba? Ano nga kung talagang maraming ginagawa ang Pangulo sa unang 3 taon, why can't you, no? Sa bawat press con mo, Claire Castro, bakit hindi ka man lang maglabas ng mga accomplishment report patungkol po sa 3 taong ginawa ng Pangulo, di ba? Pinaka-ebidensya. Mahirap kasi magsalita, maraming ginagawang Pangulo pero wala namang nakikitang taong bayan. Di ba? Kailangan mo maglabas ng accomplishment report. Challenge ko kung mapanood man, di ba? Kung sakasakali, di ba? Itag nyo si Claire Castro, mga kababayan. Claire Castro, sinasabi mo ang maraming ginawa ang Pangulo sa unang 3 taon. Can you please provide a achievement report ng Pangulo sa loob po ng 3 taon? A comprehensive report na talagang maraming ginawa ang Pangulo na napapakinabangan ng taong bayan. Maliban po sa pagbenta ng gold reserve, maliban po sa Maharlika Fund, maliban po sa PhilHealth, maliban po sa sa ano pa ba mga kabayan? Hindi ko kasi alam kung ano pang iba eh. Diba? Basta magbigay ka ng report, accomplishment report. Ayan. Ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito, Vice President Sara Duterte, sabi niya po dito, nagbubulag-bulagan. Yan, Castro, nagbubulag-bulagan. Kasi Palace Fire ba? Hindi pala. Isang bubulag-bulagan si Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang, no? For accusing Marcos of idleness. Totoo namang walang ginawa. Di ba? As done, sabi po dito, Malacanang has pushed back against Vice President Sara Duterte's claim that President Ferdinand Marcos Jr. has done little in running the government, saying the chief executive achievements over the past 3 years speak for themselves. Ayan. Kung speaks for themselves, no, ilabas mo kung ano yung accomplishment na yan. Gaya nga ng sabi ko kanina, huwag mong sabihin nagbubulag-bulagan si Vice President Sara Duterte, because not only Vice President Sara Duterte sees, no, or so, kung ano man ang ginagawa ng presidente. Diba? Okay na lang po ang humusga mga kabayan. Ano ba ang naging achievement ni President Bongbong Marcos Jr. sa loob ng 3 taon? Sige nga, kayo na ang humusga. At eto, last po natin pag-uusapan mga kabayan. Gagawin na pong batas ang tupad. Aray ko po. Representative Julio Revilla, gustong gawing batas ang tupad. Sa bagay, no? Kung dito nga sa mga infrastructure projects, sa flood control projects, ay mayroong korupsyon, dito pa kaya sa ginagawa nilang, dito pa kaya sa tupad na ito, walang korupsyon? Diba? Nagtatanong lang po tayo mga kabayan sapagkat dito nga sa flood control projects, marami pong kamay ang dinadaanan, no? Nagkakaroon pa ng korupsyon. How about dito sa tupad na ilang kamay lang siguro ang napupuntahan nito?
Hindi kaya ito magkaroon ng korupsyon? Nako po, Jolo Revilla, anak ni former Senator Revilla, na na-involve sa pork barrel scam. Paalala lang po yun, ha? O, eto na mga kabayan, panoorin na po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng MDTV channel. Pahayag ito ni DILG Secretary John Vic Remulla. Title, nakonsensya na ako. Meron siyang isiniwalap mga ginawa ni Saldico at yung isang rason bakit nasibak si General Torre. Ito na, naglabasan na. Ito ang kanyang pahayag. Dahil sa sigaw ng taong bayan, aaminin ko na ngayon ang totoong nangyari. About sa pagbili dapat ng makabagong gamit ng mga kapulisan na naging sanhi ng pagbibitil ni General Torre. Noong mga panahon na si General Torre pa ang PNP chief, nag-insert si Saldico sa budget ng PNP ng halos 1.2 billion. Ibinigay niya sa akin ang pondo at kinausap ko si General Torre na bumili ng mga makabagong gamit ng kapulisan, ngunit hindi pumayag dito si General Torre. Ang tanong, bakit hindi pumayag si General Torre nung kinausap mo siya, 'di ba? May something, 'di ba? Bakit mo finire, 'di ba? Pinired si General Torre dahil lang diyan sa hindi pagbili ng ng kagamitan na 'yan. Tapos ngayon nagmamalinis ka, 'di ba? Biglang si Saldico na ang 'di ba? May kasalanan, pero ikaw ang kumausap kay General Torre. Ito nga, pakinggan pa natin 'to. Ganon po. May something eh. Ngayon, ilalahad ko na sa taong bayan na ang pundong nilagay dito ni Saldico ay intact. Hindi naman ginalaw kahit piso. So, naging bayani tuloy si General Torre ngayon. In fact, hindi naman ginalaw kahit piso. Kaya makakatiyak ang taong bayan na isasauli namin ang pundong ito dahil hindi naman ito nagalaw. Wala, palusot. Paano kung pumayag si General Torre na pumirma? Pati? Wala na. Tapos paamin-amin pa. Huwag na lang sanang umamin. Parang hindi nag-iisip si Remulla, no? Ginagawang bobo ang taong bayan. Sino bang kumausap? Yan yung tanong kanina, no? Sino ang kumausap kay General Torre para pirmahan yun, di ba? Ikaw Ikaw mismo, inabin mo. Di ba? Na hindi pumirma si General Torre. So, nung hindi pumirma si General Torre, no, sinibak nyo. Kasi hindi pumirma. Sabi mo, yun ang dahilan ng pag-resign ni General Torre. So, it means, mga kabayan, na mayroon something doon po sa pipirmahan sana. Baka mayroon pong komisyon. Yan ay, lang natin, speculations based on what is happening, no? Aray ko po, John Vic, pangalawang, pangalawang kapalpakan mo na to. Diba? Nung sa hearing din, diba? Nung sa hearing din, ikaw din yung nagsalita na mayroon group effort, di ba? Excuse me po. Di ba? Doon sa hearing na
arresto kay former President Duterte, sabi niya, it is a group effort, di ba? O ngayon, eto na naman, may kapalpakan na namang ginagawa si John Vic. Pero hindi tinatanggal hindi ka po makakakita sa administrasyong ito na mayroong Rimulya na masisibak sa pwesto. Masibak na lang ang lahat ng gabinete ni President Bongbong Marcos Jr. But Rimulya will stay, di ba? Hanggang sa katapusan ng terminong ito, mga kababayan. As of now, pwede na natin ibalik sa kaban ng bayan anytime upang mas magamit mas pangangailangan ng mga Pilipino. So bayani ngayon si General Torre. Ginawa ninyong bayani. Ano ngayon? Bayani rin ba si Secretary Rimulya dahil sa kanyang pag-amin? Tignan natin ang Siya ang guilty, no? Rimulya is the guilty, no? Kung maging bayani man dito sa senaryong ito, si Torre, si Rimulya malabong maging bayani dyan, mga kababayan. Siya nga siguro yung kung baga kapartner in crime ni Saldico sa budget na yan no? Bakit? Nag-usap ba kayo ni Saldico na 1.2 billion? 1.2 ba? 1.2 billion ang ilaan dyan? Mga kababayan, di ba? Parang ganun kasi ang lumalabas. Secretary Rimulya, ayan, paamin-amin ka pa kasi sa'yo tuloy na kumbaga sa'yo, ikaw ang itinuturo tuloy, di ba? Na mga sinasabi mo, yung mga sinasabi mo, ikaw ang itinuturo na may something na ginawa with Saldico, di ba? Ngayon, si Torre naman, hero. Parang okay. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo naman po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.